ko, dito pa lang balagbaga na. Makikita na nga natin ang balagbagan ng dalawa sa mga pinakamalakas na kupunan sa buong mundo ng MLBB. At Game 1 pa lang ito. So kung kakatutok nyo pa lang sa MPL Philippines, tawagin nyo na ang tropa. Tawagin nyo na yung tito nyong magaling mag-ML. Manood na kayo dahil ang dami nyong mapupulot sa laban na to. Total 7:30 pa lang naman, yung iba nagsasaing pa, yung iba namimili pa ng ulam, 'di ba? So, ngayon ito na ang panahon para tumutok muna ang lahat at abangan ang magiging resulta ng bakbakan na to kasi hinahabol ng Team Liquid Philippines na ma-secure yung kanilang top spot no? At para naman sa Aurora, no, umaasa sila na matalo ang TLPH dito sa Onyx Philippines dahil kung sakaling mangyari yun, ay tataas yung chance nila na ma-secure ang upper bracket. Pero sakitan muna para kay JP at pati na rin kay Brusco. Ang tagal ko na hindi nakakita ng Valir. Excited ako makita kung paano papaganain ito ni Super Friends. Oh, kailangan tumamalagay. Tsaka yung mga melee heroes ay sa may top lane yata agad. Oy, Kilra, kalahati kagad yung buhay. 3 miyembro ang nakaabang para sa Team Liquid Philippines. Tamang Jade Kondo, Shunpo lang. Tinitriksan lang dito ni Daddy James Oo, hindi pa naman kasi daw pwedeng sobrang agresibo. Kaya naman mukhang hihintayin na lamang nila ang pinakaunang objective ng larong ito. Pero kalmado muna no, for TLPH and Onyx. Kunin muna natin ang ating mga mini objectives. Just make sure na sapat ang lakas natin para sa pinakaunang malaking laban. Iba yung naging rotation ni King Kong, no? Kasi kakakuha niya na ng purple. So nilinis niya muna lahat na nandun sa may bottom lane para hindi siya mabawasan ng TLPH or hindi siya magkasalubungan bago siya dumiretso dun sa may green, sa may gold lane. So nakakita tayo ng panibagong variation para dito sa jungle pathing. Na for TLPH naman, nandun din yung respeto at alam talaga nila na meron nakatago sa dot bush. Even si JP, alam niya na meron nandito dahil meron na nga ng mga turtle para sa ating game. And eto na yung nangyayari ngayon. For mid lane, nandito na muna si Super Prince and even a Kirk para mag-clear ng minion wave, pero si JP yata bibigyan. Okay, bouncing ball. Flicker ay na-force kagad para dito kay Daddy JP. Nagtatalo na agad dito si Sanford. Nakalto ni Kirk. Ngayon nagamit niya. Matalize! Pero sinuwa ako ng unang pag-unang laban. Atras mo na si Carlito. May ipitan si Sanji. Flicker na gamit. Oh no! Tapat ng Cyclone Eye. Pero hindi na mag-overextend dito ang Onyx Philippines. Tagumpay para sa Sonics. Oo, ang dami pang na-burn ng mga battle spell mula sa side ng TLPH. Kaya naman napakasulit ng turtle take na yun. Oo, tsaka dito tinananagan ni Brusco, kaya medyo nahirapan din dito yung side ng TLPH na gumawa ng play. So makikita natin continuous rotation. Ay! Ang sakit na electrifying beats. Grabe, babasa kalahati kagad yung buhay ni Carl. Pero gabang yung Tyrant's Revenge. Tyrant's Strike! Nainigit sa pader! Ngayon si JB kailangan ng tumakbo. Wala siyang flicker. Super Prince with a kill. First blood nakuha na kagad ng Onyx Philippines. At aatras muna sila. At flicker burn para kay Super Friends pero sulit naman dahil nakuha na rin nila ang first blood sa pagsilip natin sa gold difference natin na ng BPI. Mukhang may hawak ng kalamangan ay yung jungle and mid laner. Oh, dahil na rin yan sa mabilis na clearing ng minion wave and also because of that turtle take kanina ng Onyx. And we also have to take note na yung mga latag dito ni Super Prince ng kanyang burst fireball. Ang isa din sa mga naging dahilan kaya hindi nakakilos yung mga players ng TLPH kanina. So kailangan dito as much as possible tamahan mo ng dark wave or ma-zone out na agad. But kung titignan natin dito in terms of itemization because of the lead nga ng side ng Onyx in terms of the jungle, road to Starium site na dito si King Kong. And even yung si Super Friends baka makakuha na rin ng first item. Ay, hinihintay lang talaga natin yung power spike for both teams dahil kung titignan natin yung composition, ito yung mid-game, alam mong balagbagan Pakiramdam ko hindi aabot ng late game to Tsaka dito yung emblem set pala ni Super Friends is meant na mapang zone kasi temporal rain, tas naka-inspire pa siya. So spam lang ng skills, tas ano yun, diba? Mag-cool down yung first skill kapag ka nagamit na pang clear na minion wave. Yung skill mo. So ibig sabihin pag Vengeance Flame pala ng isang Valir dito, Unli na. Unli Fireball na talaga. Oh! Wait lang Purify na gamit. Kera at Hoheb. Nagkaharapan, sabi niya hindi sapat ang halik para pigilan ni Oheb. Pero hindi yata mapipigilan dito ang Philippines. Si Jake kanyang hinahabol. Hindi pa available. Actually nagamit niya. And si King Kong dito ay kukuha na rin. Teka lang. Ng isa. Wait lang, may diversion play. Hindi itutuloy. Kamuntikan. Kung tinuloy nila yun, siguro napasama pa kaya hindi na lang tinuloy dito ng TLPH. Pero ang turtle mukhang ito ang itutuloy ng Onyx Philippines. Hawak na ito ni Kirk. Nandiyan naman si Super Friends para sa pag-zone. Pero medyo may kalayuan pa ang KK connection. Siguro sinasay ko lang nila yung TL dito. Tsaka dito for Sanford naman, magandang itemization. Diba normally nakikita natin for a full user XP laner si Chop Suey. Pero sa kanya nag-radiant armor agad siya kasi unang nag-deal ng dami. Wait! Yung Tyrant Strike. Naku, tinamaan kagad si Carl TC. Pero abot ba si King Kong? Andun
yung pag-goal na makukuha na kagad ni Carlito. The young goat! Pero si Brusco ay namatay din! Ngayon naman, ipapasok si Sanford. King Kong, iniiwasan lang lahat ng mga Jeet Kundo dito ni JP. At ngayon ay kakalma na muna sila pero magandang pagbawi para sa TL. 1-for-1 na ang naging trade na yon sa Turtle. Kaya naman yung kalamangan ng Onyx ay liliit. Anybody's ball game na naman tayo dito, Shants. Oo, tsaka na-foresee talaga dito ng players ng TLPH na dun dadaan si King Kong kasi yung movement ni JP inabangan niya. Nung time nasasama na si King Kong padating sa teamfight, dumiretso siya ng Sipa. So ito si Yawi pa lang last player na pumili ng Valier sa MPL Philippines Season 11. Tapos Rome pa yun, ha? Oo, tapos si Eto Max ang last player to play sa mid lane Season 9. Grabe, 6 seasons ago, 3 years ago na yun. Grabe. 3 taon na ang hinintay ni Valir. Pakiramdam ko nasa playoffs nga yung TNC nun eh. Sabay nagbalik. Oo nga, no? Tas sakto pa kasi pag ginambol mo siya, yung dalawang teams na to, rivals na. Oo. At ito for the mid lane, mukhang magkakaroon lamang ng slight poke down. Ay. At nahuli dito si Sanford pero hindi naman ata papalaga ni Brusco. Wala, hindi mo na sila lalaban dito. Mahaba-haba pa naman yung oras no, para sa ikatlong pag-go ng laban. Pero ang napapansin lang natin na binigay na yung bottom lane. Kasi ito na yung nagiging pattern eh. Kapag 5 minutes, nagbibigay na talaga para sa mga junglers ng lanes eh. No? Pero usually naghahanap ng trade ang Onyx Philippines pero parang wala silang nahanap para sa Torre na yun. Oh, lahat kasi ng mga lanes din ay nababantayan. So ito yung sinasabi natin na in terms of the items. For Sanford, nag-focus muna siya ng Radiant Armor. Kasi yung una niyang hinaharap is si Kirk, si King Kong at saka si Super Prince. So kailangan lang niya dito ng continuous magic defense. Pero kung titignan naman natin para sa item ni King Kong, konting gold na lang ay mabibuild na niya ang kanyang Holy Crystal. At alam naman natin yung capacity ng isang Joy na nagkaroon ng Holy Crystal. Medyo mahihirapan siguro si Sanji na pumuesto later on. At tignan natin kung sakto nga ba yan para sa ating last turtle of the game. Babakuran na ito ng TLPH. Sanford with the zone at half HP na nga para sa turtle na ito. Okay, Brusco, nag-aabang ng kanyang Flicker Tyrant's Revenge. Pero ngayon ay sino makakuha ng pag-go? Si King Kong pa rin! Ngayon naman si Sanford pumasok na! Damba ng damba! TCN nandun din. Super Prince ay maatras. Brusco ay nakumit ng kanyang Flicker. Pero habang nangyayari pala mga bagay na yun, yung Golden Goat sa baba, tumatrabaho lang! Ibang klase yung K&K connection doon, Chance. Oh, ito yung sinasabi natin that for Onyx, parang may mga moments talaga na every time na hindi pa naman talaga kailangan si Kera, dun lang siya or hindi agad niya pinipilit. So, pag si King Kong yun sa may top lane, automatic na sa may bottom lane. Dito si Kera and so far, considering na 8 minutes almost yung ating laban, tuto pa lang yung ating pinaka naging kill score. Pero ramdam mo yung intensity for both teams kasi alam nila dito yung power spike and alam nila dito yung pinaka, sabihin na natin, potential ng hero composition nila. Dinadaan na talaga nila sa split push, no, Chantel? Sa tingin ko, ito yung nabanggit mo kaninang ultimate split na ginagawa ngayon ng Onyx Philippines. Titignan natin sa Infinix in-game equipment. Konting kembot na lang, Holy Crystal. Ayan na, napakembot na nga si Joy. Ito na yung real power spike ng Joy. Kung masakit kanina si King Kong, mas masakit pa ngayon. Wait lang, Dark Wave mula dito kay Sanford. Ilalabag Glorious Pathway. Dadaba rin dito sa likod ng papunti na dito ni Sanford. Habang si JP na nasusuro dito, si King Kong, si Sanford, nako, na-isolate. Tatlo ang bumabanat sa kanya. Kakayanin niya ba? Hindi. Numbers game ay lamang na lamang kagad. Isasakripisyo na rin ng Onyx Philippines si Kirk. 1-for-1 na magiging palitan. Gugo pa nga ba sila dito? May minions pa. Puros ay nag-aabang. Tyrant's Revenge ay ikinakasa lamang niya. Pero ito na naman yung split mula kay Kera. Tsaka dito alam din ni Kelra na meron ng shadow kill si Cartesi and we really have to take note para di sa dalawang teams. Alam mo yung willing na dito yung mga XP-laners na sige, iwan nyo na ako para hindi na magkaroon pa ng panibagong casualty because ito Sanford and Kirk na nakuha during that team fight. At ganyan po ang ating Infinix Handcam kung paano mag-joy. Oo, makikita mo naman, signature hero dito ng ating birthday boy na si King Kong. At kitang-kita ang bilis ng kanyang kamay at linis ng kanyang galaw sa Infinix Handcam. At hinihintay na nga nilang lumabas dito ang ating first lord of the game. Mukhang mag-uuna sa pwesto ng Onyx Philippines. Good river control. Ito na, Glorious Pathway. Ngayon, sinalubong na ni Sanford. Hindi tumama yung Tyrant's Revenge. Nagdadalang ba na kagad si Sanford? Yung shadow kill na pagsaluan ng dalawa. Pero boy, yung si King Kong dito. Kailangan niya umatras. 20% yung kanyang buhay. Pero mamamatay kagad si Kirk.
delikado ata ang posisyon ng Onyx Philippines. Pero yung Golden Goat, Wait nakakuha din. Version Ay! 2, tatlong mula sa Team Liquid. Ito na yung Liquid sabi. Tyrants even, Tyrants Rage. Nakamit din yung Pyramid ni OM. Pero nakuha na ng kill ang Onyx Philippines. Dalawa, laban sa dalawa ang nagkapatayan doon. Dikit na laban. So ito yung concept ngayon ng dalawang teams. Meron kang diversion pero meron ka naman pabilaw! Ay, nakapaka-update ni King Kong! Pero makakasipa din si JP. Wala nga lang magiging follow-up dahil lumayo na rin si Sanji sa naging tagpo. Sulit yun para kay King Kong. Summer na summer pero hindi to summer flick. Parang horror film yung pinapanood natin dahil biglang lumilitaw, biglang gumagalaw. King Kong sinisimulan na yung pinakauna nating Lord pero si Sanford ngayon na magbibigay ng vision para sa TLPH. Makakakontest pa ba? Malayo pa si Carl! Wait lang, may diversion May diversion, may diversion. Andito na si Carlito, hindi na nga lang aabot. Pero si JP ata magiging sakripisyo nila. At ngayon nila maging glory spot ay dadang pa rin si Kirk. Yung naman Brembo mula dito sa Onyx Philippines ay tumamba na doon sa torre. Dito ng Team Liquid Philippines Shadow Kill. Pero kasi ang dami nila, hindi talaga nasulit yun. Tyrants even, Tyrants Rage ay nagamit na rin kagad ni Brusco. Flicker from Sanford. At kailangan na talagang umiskapo at umatras dito ng Cavalry. Extended team fight ang pinakita ng Onyx Philippines doon pero sa pagpwesto ng kanilang Lord, mukhang mapapaalis ba si Carl TC sa kanyang sariling jungle. Ito na siguro yung kalamangan ng isang Joy against a Hayabusa in this part of the game. Ano pa bang kailangan gawin ng TLPH dito? Definitely for TLPH, kailangan nila dito lang bigyan ng magandang window si Sanji kasi yun yung isa sa mga pinaka-crowd control nila pero lagi na sa zone dito ni Brusco, lagi na sa zone ni Kirk. And kung ikaw yung Lugi, parang ang hirap na maglaro ngayon. But speaking of, meron ng Holy Crest tayo na naman. Ginamit ulit yung Glorious Pathway. Gustong paputukin yung dito nga base sa may top pero walang minion wave. Ayan na. Ay, sumabog. At ito yung maganda, no? Kahit ba na-buff yung Lord ay na-buff din naman ang Holy Defense ng ating inhibitor turrets prior na mawala ito by 12 or 14 minutes. Tignan natin ang ating Infinix in-game equipment in terms of power spike. Medyo mangunguna nga pala talaga dito yung Joy dahil namang siya kay Carl TZ ng almost 2,000 gold. Iba talaga yung birthday buff ngayon. At saka pwede niya nang pinakapasukin talaga dito either yung Luyi. Actually, even si Oheb para ma-force lang agad na gamitin yung Zaman Force. So far, napakalinis ng ipinapakita dito ng Onyx. For TLPH naman in terms of clearing ng minion wave, medyo mahirap din. Although may item naman si Oheb, pero kasi yung duality, yung mga dispersion and all, parang hindi mo gusto na ipatama lang sa minion wave. Yun nga eh. Tsaka gusto ko lang pansinin na ngayon na medyo bihira lang natin nakikita kasi Super Friends na kumukuha ng mga heroes na medyo passive. Yung defensive lang, yung kumbaga alalay-alalay lang. Kasi normal set. Talaga! Niluluto ka ng Onyx Philippines. Sino napatay na kagad si Cole TC? Ngayon naman nakasipa si Dan James. Mamamatay na rin kagad itong si Sanji. Ngayon si JP kailangan matras. Si Oheb ay kailangan na rin lumayo dito. Pero si Sanford, sasakripisyo na lang yung kanyang sarili para lang mailigtas si Oheb. JP, dalawa na lang ang natitira para sa Liquid. At ngayon ang Onyx Philippines ay kumakapit lang doon sa nag-iisang catapult na dala-dala nila. May consider na gagamitin. Nagamit yung Purify. Kaya ba sayawan ni Oheb dito? Si Kera nagme-masak na! Ngayon si Oheb nakikipagsabahan sa lima. Tumaboy! Hiban mo! Hiban! Yun na nga, nakaligtas pa. Pero hindi ata sila makakaligtas. Onyx Philippines, dediretso na sa base. And they will take game number 1. Biglang tinapos Onyx Philippines.